Ang Russia ay tuluyang gumuho mula sa pundasyon nito. Dahil sa desperadong paghingi ng tulong ni Pangulong Putin sa Pilipinas sa harap ng 34 na ambasador, kamakailan lamang ipinagmalaki nilang inagaw ang aming pabrika sa halagang 5,000 piso lamang, ipinasa ang teknolohiyang militar sa kanilang mga kaaway at ipinagsigawan na hindi namin kailangan ang Pilipinas. Ngunit ang kapalaluan na iyon ay hindi nagtagal. Sa harap ng trahedya na ang pabrika ay naging walang silbi at ang ekonomiya ay tumigil nang umalis ang Pilipinas, lumuhod ang Russia. Pinagsisihan namin ang pagkawala ng magandang relasyon sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari? Ang mapait na aral ng Pilipinas na walang awa sa mga traidor ay nagsisimula ngayon. Ginulungan ko ang ulat na hawak ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa ibabaw ng mesa, nakasulat sa pulang tinta ang malupit na bilang 0% kabilisan ng operasyon. Ang Control Room NG Street, Petersburg. No, 2 Factory. 2 taon pa lang ang nakakaraan. Ang lugar na ito, na gumagawa ng mga pinakabagong modelo ng sasakyan sa bilis na isa bawat minuto, ay mas tahimik pa sa sementeryo. Ang dambuhalang robotic arm na nakabitin sa kisame ay nakatigil, patay ang kuryente. Daan-daang empleyadong Ruso ang nawalan ng trabaho, nakatunganga na lang sa monitor. Manager, pinalitan na namin ang Chinese-made mainboard, pero hindi pa rin ito nakikilala. Ganap ng nakalakang sistema. Sigaw ni Ivan na engineer habang tumatakbo papalapit. Ang kanyang mukha, na puno ng grasa, ay baluktot sa takot. Kinagat ko ang aking labi at tiningnan ang monitor ng main server. Sa gitna ng screen, ipinapakita ang English message na pinakakinatatakutan namin. Fatal error. Unauthorized access detected. System locked by administrator. Nang makita ko ang mga salitang iyon, nahilo ako. Hindi lang ito simpleng sira. Ang tunay na may-ari ng pabrikang ito, na sa pilitan naming inagaw, ay ginawang tumpok ng walang silbing kagamitan ang buong pasilidad sa isang pindot lang ng enter key mula sa kabilang panig ng mundo. Sakto sa sandaling iyon, lumabas sa isang maliit na monitor sa sulok ng silid ang isang pamilyar na mukha. Sa ilalim ng magagarang chandelier ng Kremlin Palace, si Pangulong Vladimir Putin ay nakatayo na may matigas na ekspresyon. Sa harap ng 24 na ambasador, binigkas niya ang isang nakakagulat na pahayag na tila itinatapon ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Pinagsisisihan namin ang pagkawala ng magandang relasyon sa Pilipinas. Nais naming ibalik ang relasyon. Lumabas ang isang tuyong tawa. Pangulo, ngayon pa, sa tingin mo, sino ang may kasalanan kung bakit tumigil ang pabrikang ito? Hindi ba ikaw ang nag-utos na paalisin ang Pilipinas at punan ang kanilang bakanting lugar ng mga bala mula sa Hilagang Korea at mga peking pyesa mula sa China? Ibinagsak ko ang ginulungan kong ulat sa sahig at bumagsak sa upuan. Pagkatapos, ipinikit ko ang aking mga mata. Bumalik sa aking isip ang mga alaala ng 2 taon na ang nakakaraan, ang araw na iyon ng pagmamataas kung saan nagsimulang magulo ang lahat. Noon ding araw na iyon, may snowstorm, ngunit ang pabrika na binili namin ay puno ng ingay ng mga nagbubukas na champagne. Nagsasaya kami. Nang pirmahan ng ministro ng pagtatanggol ng industriya ng Russia ang mga dokumento, nagpalakpakan ang buong lugar. Ang halaga ng pagbili na nakasulat sa kontrata ay 10,000 rubles, halos 5,000 piso lamang. Ang isang high-tech na smart factory na gumagawa ng 200,000 sasakyan taon-taon, isang napakalaking asset na nagkakahalaga ng higit sa 100 bilyong yen, humigit kumulang 50 bilyong piso, ay nakuha namin sa halaga ng isang tanghalian. Sergey, tingnan mo ito. Nakita mo ba ang mukha ng mga Pilipino? Tumawa si Victor na kasamahan, na may hawak na baso ng vodka. Sa labas ng bintana, nakita namin ang bus ng mga Pilipinong empleyado na umaalis, dala ang kanilang huling bagahe. Malungkot ang kanilang mga mukha, ngunit tila may ngiti rin. Ngunit sa oras na iyon, hindi namin maintindihan ang kahulugan ng kanilang tingin. Inakala lang namin na luha iyon ng mga natalo, mga hangal na tao. Dahil lang sa takot sa Amerika, itinatapon nila ang gintong itlog na pabrikang ito at tumatakas, sarkastikong sabi ko. Ngayon, lahat ng kagamitan na ito ay atin. Kailangan lang nating paandarin ito muli gamit ang teknolohiya ng Russia. Palitan lang natin ang brand name at bibilhin ito ng mga mamamayang Ruso dahil sa pagmamahal sa bayan. Puno ako ng kumpiyansa. Hindi, ako ay mapagmataas.
Tinanggal namin ang karatula ng Sampaguita Motors at inilagay ang aming sariling brand, Volga Motors. Ang mga manual na iniwan ng mga Filipino engineer, itinapon namin sa basurahan, sinasabing hindi na kailangan. Basta may hardware, okay na. Nandito ang makina, ano ang problema? Pindutin lang ang button at lalabas ang sasakyan, hindi ba? Iyon ang aming level. Hindi namin kailanman inakala na ang Pilipinas ay hindi lang umalis at iniwan ang pabrika, kundi iniwan ang isang time bomb. Ang unang linggo, pagkatapos ng pagkuha ay tila maayos. Nang i-assemble namin ang mga natitirang pyesa, umandar ng maayos ang mga sasakyan. Naghiyawan kami sa tuwa. Sa harap ng mga kamera ng National Broadcast, nagpa-interview pa ako. Tingnan ninyo, ang mga parusa ng kanluran ay nabigo. Kahit wala ang Pilipinas, matatag pa rin kami, ang Russia. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tumagal lamang ng eksaktong 3 buwan. Nang maubos ang mga natitirang pyesa, sinimulan naming mag-import ng mga Chinese-made parts at install ang mga ito. Kahit hindi akma ang sukat, pinipilit naming iakma sa pamamagagitan ng paghampas ng martilyo. Pagkatapos, nagsimulang umilaw ang mga pulang babala sa iba't ibang bahagi ng production line. Babala, hindi tugma ang pyesa. Idinikit namin ng itim na tape ang mga babalang iyon. Ang utos mula sa itaas ay simple, paandarin lang. Sa isang bansa na nasa digmaan, ang kalidad ay isang luho. Ginawa namin ang body ng sasakyan gamit ang mababang kalidad na bakal na inangkat mula sa Hilagang Korea at inilagay ang murang Chinese-made semiconductors sa makina. Hanggang sa oras na iyon, hindi namin alam na bago umalis ang mga Pilipino, inilagay nila ang isang emergency shutdown device sa loob ng main server. Ito ay dinisenyo upang paralisahin ang utak ng buong pabrika sa sandaling lumampas sa 30% ang porsyento ng mga hindi certified na pyesa. At ngayon, 3:00 ng umaga, sa mismong sandali na ambisyoso naming inilagay ang Chinese-made engine sa linya, umandar ang switch na iyon. Boom! Ang dambuhalang hydraulic press ay nagkamali ng operasyon at umingay. Nagkalat ang mga molde at lumipad ang mga piraso. Nagsigawan ang mga manggagawa at nagsiluhod sa sahig. Simula noon, parang domino, nagsimulang tumigil ang lahat ng linya. Tumigil ang conveyor belt at ang welding robot ay nanatiling nakatayo sa ere. Naalala ko ang huling salita na sinabi sa akin ng Filipino administrator, 2 taon na ang nakakaraan nang siya ay umalis. Nakatingin siya sa akin habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Hindi siya galit o naninisi. Tahimik lang siyang nagsabi, "Sergey, ang sasakyan ay hindi gawa sa bakal. Gawa ito sa tiwala. Malapit mo nang malaman na ang binili ninyo sa $10 ay ang balat lang ng leon." Sa oras na iyon, inakala ko na palusot lang iyon ng isang natalo. Ngunit ngayon, sa tahimik na pabrika, napagtanto ko. Hindi iyon palusot, kundi isang hula. Ipinagbili namin ang tiwala ng Pilipinas sa halagang 5,000 piso at nakipagsanib puwersa sa pinuno ng Hilagang Korea. Ang kapalit, isang pabrika na tumigil, isang ekonomiya na gumuho at pagtawa mula sa buong mundo. At ngayon, ang aming Pangulo ay nagmamakaawa sa Pilipinas sa harap ng mga kamera na nakabroadcast sa buong mundo. Pakiusap, bumalik kayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mensahe ng system lock na lumabas sa monitor ay parang isang termination letter na ipinadala sa amin ng Pilipinas. Hindi ako maaaring manatiling nakatayo ng tulala. Kailangan kong ibalik ang sitwasyong ito sa anumang paraan. Kung ang ulat na tumigil ang pabrika ay umabot sa Kremlin Palace, ang buhay ko ay walang kabuluhan. Umalis kayo. I-manual override ko. Itinulak ko sila at tumakbo sa control console. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagtatype ako sa keyboard. Sinunog namin ang emergency manual na iniwan ng mga engineer ng Sampaguita Motors. 2 taon na ang nakakaraan, ngunit desperado akong hinanap ang initialization code na natira sa kung saan sa aking alaala. Ngunit walang silbi. Paulit-ulit na lumabas sa screen ang mga salitang access denied na tila nangungutya sa akin. Pita, mga Pilipino. Hinihampas ko ang keyboard gamit ang aking kamao at nagkalat ang mga pyesa, ngunit hindi nawala ang galit ko. Saka lang nagsimulang umusok ang sahig ng pabrika. Hindi lang ito simpleng system error. Nagsisimula na ang pisikal na pagguho. Manager, tingnan ninyo iyon, ang pipe ng melting furnace. Nang lumingon ako sa sigaw ni Ivan, nagulantang ako. Ang North Korean-made alloy pipes
na ipinagmalaki namin bilang isang makabagong paraan ng pagbawas ng gastos ay hindi kinaya ang mataas na presyon at bumaluktot na parang ulan. Ipinagmalaki ng mga technician ng Hilagang Korea na mas matibay ito kaysa sa bakal ng mga lobo ng Amerika, ngunit ang dinala nila ay mga scrap metal na hindi man lang tugma sa mga pamantayan. Takbo, lahat, luhod, kasabay ng aking sigaw, pumutok ang pipe na may nakakatakot na tunog. Lumabas ang mainit na singaw at ang lugar ay naging isang impyerno. Nilamon ng tunog ng sirena ang pabrika at sa gitna ng tubig na bumubuhos mula sa mga sprinkler, nagliparan ang mga sigaw ng mga manggagawa. Sa kaguluhan na iyon, napagtanto ko, hindi lang simpleng mga Pilipino ang pinatalsik namin, kundi ang mismong safety device na kumokontrol sa dambuhalang pabrikang ito na parang halimaw. Bago pa man maayos ang sitwasyon, nakaramdam ako ng mabigat na vibration sa loob ng aking jacket. Ang tawag na pinakakinatatakutan ko isang security line na walang caller ID mula sa Kremlin Palace. Sergey, nag-report ako. Ang malamig at matalim na boses ni Gorekov, ang pinakamalapit na aide ni Pangulong Putin at industrial na tagapayo, ay narinig sa kabilang linya, parang kuko na kumakalmot sa blackboard. Sergey, narinig mo ba ang sinabi ng Pangulo sa harap ng 34 na ambasador? Opo, narinig ko. Ang pagpapanumbalik ng relasyon sa Pilipinas. Tama, iyon nga. Ngunit, may ulat kaming natanggap sa satellite na may sumabog sa pabrika mo ngayon. Ipaliwanag mo. Nag-iingat ang Pangulo na magustuhan ng Pilipinas, tapos sasabugin mo ang pabrika na iniwan nila? Dumadaloy ang malamig na pawis sa aking likod. Gusto kong magdahilan na ang mga Chinese-made parts ang problema, na basura ang North Korean steel. Ngunit sa huli, kami ang nag-apruba sa lahat ng desisyong iyon. Kagawad, hindi po ganoon. Ang sistema ay nalock ng Pilipinas mula sa malayo. Hindi namin ito kayang i-unlock gamit ang aming teknolohiya. Sumuko na rin ang mga Chinese technician. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang katahimikan na iyon ay tila 1 taon para sa akin. Maya-maya, mas lumalim ang boses ni Gorekov. Makinig ka, Sergey. Nauubos na ang pasensya ng Pangulo. Makipag-ugnayan ka agad sa panig ng Pilipinas. Ngunit, kami ay isang non-allied country at ang opisyal na diplomatic channels. Wala akong pakialam kung opisyal man o hindi opisyal. Nakawin mo man o hiramin mo, dalhin mo ang mga Filipino engineer at paandarin mo muli ang demonyong makinang iyon. Kung hindi mo makahanap ng solusyon sa loob ng 24 oras, gugugulin mo ang iyong buhay sa isang penal colony sa Siberia. Naiintindihan mo ba? Naputol ang tawag. Tumunganga ako, nakatingin sa sahig ng pabrika na puno ng singaw. Siberia? Wala na akong pagpipilian. Upang mabuhay, kailangan kong lumuhod sa mga taong pinatalsik ko 2 taon na ang nakakaraan. Parang baliw, nagsimula akong halukayin ang basurahan ng opisina at ang sako sa tabi ng shredder. Ito ang lugar kung saan namin itinapon ang lahat ng kanilang dokumento nang agawin namin ang pabrika 2 taon na ang nakaraan. Nagkalat ang alikabok, pinagsama-sama ko ang mga punit-punit na piraso ng papel, desperado akong naghahanap ng isang business card. Pakiusap, nandoon sana. Ang business card ni Mang Tomas ang dating factory manager. Naaalala ko pa nang iduraan ko siya sa harap at sinabing, "Hindi ka na makakatapak pa sa lupain ng Russia kailanman." Ngunit ngayon, ang aking buhay ay nakasalalay sa isang lukot na piraso ng papel na iyon. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakakita ako ng isang lumang business card na nakasiksik sa puwang ng sulok ng cabinet. Sampaguita Motors, Russia Corporation, Mang Tomas, Manager. May kaunting grasa ang business card, ngunit sa kabutihang palad, nababasa ang numero ng telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, halos hindi ko maidayal ang numero. Ang pagmamataas, pagmamahal sa bayan matagal nang naibenta ang mga iyon kasama ng kontrata na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Huminga ako ng malalim at pinindot ang call button. Mahaba ang tunog ng pagriring. Trrr, trrr. Nang dumating ang pag-aalala na baka hindi ito sagutin, may narinig akong click at sumunod ang isang walang emosyong Japanese announcement. Paumanhin, ang tawag mula sa inyong numero ng telepono ay tinanggihan. Boom! Bumagsak ako sa sahig. Alam na nila. Natatawag kami muli sa kanila balang araw at nainayos na nila ng maaga ang isang lubusang pagtanggi. Hindi man lang sasagutin ang tawag. Ngunit hindi ako maaaring sumuko dito. Kung hindi sa telepono, kailangan kong puntahan sila.
Hinablot ko ang aking coat mula sa hanger at sumigaw kay Ivan. Isara ang pabrika, huwag hayaang pumasok ang sinuman. Tapos na tayo kung malalaman ng mga mamamahayag. Saan po kayo pupunta, manager? Sa airport. Kumuha ka agad ng eroplano papuntang Moscow. Sumugod ako palabas na parang dinudurog ang gate ng pabrika. Ang nagyayalong hangin ng St. Petersburg ay humampas sa aking mukha, ngunit ang puso ko ay nasusunog. Ang embahada ng Pilipinas sa Moscow, iyon lang ang tanging paraan ko para mabuhay. Siyempre, sa sandaling pumasok ako doon, hindi na ako magiging bayani ng Russia, kundi isang talunan na ang mukha ay makikita ng buong mundo, ngunit wala na akong magagawa. Kahit si Pangulong Putin ay nagpapanumbalik na ng relasyon, ang tanging magagawa ng isang simpleng manager ay magmakaawa ng mapagpakumbaba. Pinaharurot ko ang makina ng kotse. Ang imahe ng pabrika sa rearview mirror ay kalunos-lunos. Hindi itim na usok ang lumalabas sa chimenea, kundi mahina lang na puting singaw. Para itong pride ng Russia na naging balat na lang. Apak ko ang accelerator. Hindi kailanman inakala na ang daang ito ang magiging nakakahiya na paglalakbay na magtatakda ng aking kapalaran at ng Russia. Habang tinatahak ko ang Moscow, halos mabali ang puso ko sa sobrang kaba. Ang mga tanawin na dumadaan sa bintana ng kotse ay ang karaniwan lamang na taglamig sa Moscow, ngunit sa aking paningin, lahat ay tila gumuguho. Bilang isang factory manager, alam ko kung kailan titigil ang mga sasakyang Volga Motors sa kalsada at kung kailan mamamatay ang init ng apartment. Pagkatapos ng 20 minutong walang humpay na pagmamaneho, dumating ako sa Philippine Embassy sa Preshkin Street. Pagdating ko sa pangunahing gate, inapakan ko ang preno at nagulantang. Inakala ko na magmamakaawa ako ng mag-isa sa harap ng saradong bakal na gate, ngunit ang katotohanan ay ganap na salungat sa aking imahinasyon. Nauna ako. Ako ang Vice President ng Gazprom. Hoy, galing kami sa Ministry of Defense. Buksan niyo agad ang gate. Ang harap ng embahada ay siksikan na. Mahabang pila ng mga itim na executive car. Ang mga taong bumaba sa mga sasakyang iyon ay ang mga tinatawag na oligarkiya bagong mayayaman na nagkokontrol sa desperadong ekonomiya ng Russia at mga opisyal ng gobyerno. Ang mga importanteng tao na karaniwan ay makikita lamang sa mga banquet ng Kremlin Palace ay nagmamakaawa sa mga security guard ng Philippine Embassy na papasukin sila, isinasantabi ang kanilang dignidad. Nanginginig ako nang makita ko ang eksena. Napagtanto din siguro nila na ang sandali na binanggit ni Pangulong Putin sa balita ang pagpapanumbalik ng relasyon sa Pilipinas ay hindi lamang isang diplomatikong pahayag, kundi isang senyales mula sa Estado. Ang kanilang presensya dito ay malinaw na ebidensya na hindi lamang ang pabrika ng sasakyan, kundi ang lahat ng pangunahing industriya ng Russia gas, kuryente, komunikasyon ay nasa bingit ng pagtigil ng walang mga pyesa mula sa Pilipinas. Hindi ako makakapasok ng ganito. Sumuko ako sa paglusot sa pangunahing gate at nagpadala ng mensahe sa direct line na itinuro sa akin ni Mang Tomas 2 taon na ang nakakaraan. Ang mensahe ay maikli at direkta. St. Petersburg number. 2 factory. Pagsabog. System locked. Kailangan ng code. Wala pang 1 minuto, bumukas ang maliit na pinto ng mabigat na bakal na gate. Itinuro ako ng security guard at kinawayan. Ilang opisyal ang nagsisigawan. Sino iyan? Bakit pinapasok ninyo siya? Ngunit hindi ako lumingon at ipinilit ang sarili ko sa makitid na puwang. Sa sandaling pumasok ako sa embahada, nawala ang ingay sa labas na parang kasinungalingan para akong napunta sa ibang dimensyon tahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi payapa, kundi isang nakakasakal na bigat. Ang lugar na pinuntahan ko ay hindi isang ordinaryong waiting room. Ito ay isang dambuhalang integrated situation room na parang isang underground bunker. Bumukas ang automatic door at napanganga ako sa nakita ko. Ano ito? Ang isang buong pader ay puno ng dambuhalang touchscreen. Ipinapakita nito ang mapa ng buong Russia at nagkikislapan ang mga pulang tuldok sa iba't ibang lugar. St. Petersburg, Moscow, Vladivostok. Ang bawat pulang tuldok ay isang pangunahing pasilidad ng Russia na tumigil o nagkamali ng operasyon dahil sa pagkawala ng mga pyesa mula sa Pilipinas tulad ng aking naranasan sa pabrika. Ang pagsabog sa pabrika ko ay isa lamang maliit na tuldok na kumikislap sa malaking dagat na iyon ng pula. Alam na ng Pilipinas kailan kami babagsak at saan kami mabibigo.
Sinusubaybayan at hinuhulaan nila ito sa real time. Kinilabutan ako. Akala namin ay pinatalsik namin ang Pilipinas. Ngunit sila ay nakatingin sa amin mula sa itaas gamit ang mga matatalim na mata. Sergey, dumating ka na pala. Isang lalaki na nakatalikod sa screen ay dahan-dahang humarap. Nakaplansang maayos ang kanyang suit at may malamig na ekspresyon. Ito si Consul Reyes, ang Philippine attaché na huli kong nakita 2 taon na ang nakakaraan. Hawak niya ang isang tasa ng kape at nakatingin siya sa akin na may kalmadong ekspresyon. Sa labas, nagsisigawan ang mga importanteng tao ng Russia at sumasabog at nasusunog ang aking pabrika. Ngunit ang hangin sa silid na ito ay kakaibang kalmado at malamig. Si Consul Reyes, matagal na po tayong hindi nagkita. Pinunasan ko ng pawis ang aking mga kamay sa aking pantalon habang lumalapit. Kailangan kong magmukhang kaawa-awa hanggat maaari. Ngunit sa halip na makipagkamay, itinuro ni Consul Reyes ang isang silya gamit ang kanyang baba. Maupo po kayo. Mukhang nagmamadali kayo. Kaya kape? Russia pala, kaya baka vodka ang mas gusto nyo? Walang kahit anong pahiwatig ng tawa sa kanyang biro. Umupo ako ng padabog at agad na nagsimula sa paksa. Wala akong oras. Consul, pakiusap. Tulungan ninyo kami. Tumigil ang pabrika, pumutok ang mga pipe at nakalock ang sistema. 5,000 piso o hindi, ibibigay namin ang 100 beses o kahit 1,000 beses ng halaga ng pagbili na ibinayad namin. Pakiusap, i-unlock lang ninyo. Hindi ba sabi ni Pangulong Putin na gusto niyang ibalik ang relasyon? Desperado akong nagmakaawa. Ngunit si Consul Reyes ay hindi nagbago ng ekspresyon. Humigop siya ng kape at dahan-dahang ipinasa ang tablet PC na nakalagay sa mesa sa harap ko. Sergey, mukhang mayroon kang maling pagkaunawa. Hindi namin kailanman nilock ang sistema ng inyong pabrika. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Malinaw na nakasulat sa screen na System Locked by Administrator. Nang tangkain kong sumagot, nagpatuloy siya. Hindi iyan lock, kundi hollow mode. Ito ay isang feature na nagpapahinto sa operasyon upang maiwasan ang pagsabog ng makina kapag may nakitang depekto o hindi orihinal na piyesa. Hindi kami ang nag-activate niyan. Ang makina ang sumigaw dahil sa paggamit ninyo ng mga basurang Chinese-made parts. Mahina ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa aking dibdib. Tumayo siya at lumapit sa dambuhalang screen. Itinuro niya ang mapa ng Russia na puno ng pulang tuldok. Tingnan ninyo. Ngayon, 1,200 pasilidad sa buong Russia ang tumigil. Alam niyo ba kung bakit? Dahil walang Filipino engineer? Dahil walang software? Mali. Nagbago ang screen. Sunod-sunod na lumabas ang mga news footage at satellite photos ng militar. Ang gumuho na apartment, ang mga missile ng Russia na bumobomba sa mga energy facility, at ang larawan ni Pangulong Putin na nakikipagkamay sa pinuno ng Hilagang Korea. Sa huli, naka-close up ang mga container box na pumapasok sa Russia mula sa pantalan ng Hilagang Korea. Iyan ang resulta ng inyong pinili, Sergey. Sa lugar ng Sampaguita Motors, naglagay kayo ng mga bala mula sa Hilagang Korea. Sa lugar ng teknolohiya ng Pilipinas, naglagay kayo ng mga peking Chinese-made products. At ano ang sinabi ninyo sa amin? Tinawag ninyo kaming hindi gaanong mahalaga at pinatalsik. Matalim ang tingin ni Consul Reyes. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng iyan, gusto ninyong ibalik ang relasyon? Ang magandang relasyon? Nakakatawa. Nang ibigay namin ang pabrika sa $10 at umalis, inakala ba ninyo na mga hangal kami at nagpatalo lang? Naghihintay lang kami. Naghihintay sa araw na ito kung kailan ninyo babayaran ang halaga ng $10 na iyon. Muli siyang umupo at direkta akong tiningnan. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang negosyador. Ito ay mata ng isang hukom na naglalabas ng sentensya sa isang kriminal. Ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas ay malinaw. Una, ibalik ang mga asset ng kumpanya na ilegal na inagaw. Pangalawa, itigil ang digmaan sa Ukraine. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Huminto siya sandali bago binanggit ang pinakamalupit na katotohanan. Dalhin ninyo ang memorandum na nagsasaad na ibabalik ninyo ang lahat ng teknolohiya ng nuclear submarine at missile na ibinigay ninyo sa Hilagang Korea at puputulin ninyo ang inyong alyansa sa Hilagang Korea. Nakasakal ako. Hindi iyan sakop ng kakayahan ng isang simpleng factory manager. Hindi, kahit si Pangulong Putin ay hindi madaling makakapagpasya sa ganoong issue.
Sobra naman iyan. Gusto lang naming paandarin ang pabrika. Nakasalalay ang buhay ng libu-libong empleyado namin. Nang sumigaw ako sa galit, ngumiti si Consul Reyes ng malamig. Buhay, sabi mo. Paano naman ang buhay ng mga mamamayan ng Ukraine na namamatay dahil sa inyong mga missile at ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Pilipinas na nanganganib dahil sa teknolohiya na ibinigay ninyo sa Hilagang Korea? Hindi kami nakikipagnegosyo ngayon, Sergey. Lumagpas kayo sa linya at lubha kayong lumagpas. Pinindot niya ang call bell. Pakiusap, umalis na po kayo. At isa pa, isang payo. Huwag ninyong masyadong pagkatiwalaan ang mga Chinese technician. Hindi sila makakapaghigpit ng isang tornilyo ng maayos kung wala ang aming mga manual. Dumating ang mga security guard at hinawakan ang magkabilang braso ko. Habang hinihila ako palabas, hindi ko maalis ang tingin ko sa screen. Ang mga pulang tuldok sa screen ay kumakalat na parang luha ng dugo ng Russia. Sa harap ng napakalaking dagat ng datos na iyon, ako ay lubhang walang magawa. Nang itulak ako palabas ng gate ng embahada, muling humampas ang malamig na hangin ng Moscow sa aking pisngi. Nakita ko pa rin ang mga nagpipila na oligarkiya. Siguro ay may pag-asa silang kumakatok sa gate na iyon, ngunit alam ko, hindi bubukas ang gate na iyon. Hindi galit ang Pilipinas ngayon. Kalmado nilang tinapos ang kanilang kalkulasyon at ipinahayag ang aming pagkabangkarote. Tahimik akong tumingala sa langit. Sa kulay abong kalangitan, nakita ko ang likod ng mga Pilipino na pinatalsik namin 2 taon na ang nakaraan. Sa oras na iyon, hindi luha ang kanilang ibinuhos, kundi isang tahimik na sentensya ng kamatayan para sa amin. Masyado kong huli na pagtanto. Ngayon, kailangan kong bumalik sa pabrika na sumabog nang walang dala at maghihintay ako. Maghihintay sa tunog ng dahan-dahang pagtigil ng dambuhalang bansang ito. Ang tunog ng puso ng Russia na lumalamig nang mawala ang Pilipinas, ang engine nito. Nanginginig ang aking mga binti habang lumalabas ako sa embahada. Para akong isang walang kaluluwang balat. Sumakay ako sa kotse, nanghihina. Sa radyo, umalingaw-ngaw ang parang robot na boses ng state broadcast na pinupuri ang pahayag ni Pangulong Putin tungkol sa pagpapatuloy ng kooperasyon sa Pilipinas. Ngunit sa aking pandinig, ang boses na iyon ay parang isang eulogy sa libing. System Protection Mode. Iyan ang ginawa ninyo sa sarili ninyo. Ang malamig na boses ni Consul Reyes ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking tainga na parang isang hallucination. Baliw kong hinampas ang manibela at pinaharurot ang kotse papunta sa pabrika. Hindi totoo. Hindi mangyayari iyan. Hindi maguguho ang Russia dahil lang sa nawala ang isang kumpanya ng sasakyan. Anong klasing bansa ba tayo sa tingin nila? Isang bansa na nakapagpadala ng spacecraft sa kalawakan. Desperado kong tinanggihan ang katotohanan. Tama, ayaw kong tanggapin. Ang katotohanan na ang aming dambuhalang imperyo ay maaaring tumigil dahil lang sa isang maliit na piyesa na tinatawag na Pilipinas. Ngunit sa sandaling dumaan ako sa pangunahing gate ng pabrika, naramdaman ko hanggang buto kung gaano kahangal ang aking pagtanggi at kung gaano kasimple ngunit malupit ang paghihiganti ng Pilipinas. Ang peke ay hindi kayang gayahin ang orihinal. Nang sumugod ako sa control room ng pabrika, kakaibang nakakaengganyo ang kapaligiran. Nakatayo sa harap ng main server si Wang, ang chief engineer na dali-daling ipinadala mula sa Tsina na may kumpiyansang ekspresyon. Pawisan siya, ngunit nagpakita ng thumbs up. Manager, huwag kayong mag-alala. Ang lock na inilagay ng mga Pilipino ay hindi ganoon kahirap. Kami, na may teknolohiya ng mainland, ay matagumpay na nakapag-bypass sa access ngayon. Ano? Totoo? Sandali akong nakakita ng pag-asa. Sa huli, hindi rin pala ganoon kahusay ang teknolohiya ng Pilipinas. Kami lang ang sobrang natakot. Si Wang na engineer ay mabilis na nagtatype sa keyboard at sumigaw. Puwersahang reboot code, input 3, 2, 1, enter. Woom! Kasabay ng malakas na vibration, nagsimulang umandar muli ang mga robotic arm ng tumigil na assembly line. Naghiyawan ang mga empleyado ng Russia sa control room. Huminga ako ng malalim at akmang uupo ng sandaling iyon, nagsimulang umalog ng kaunti ang isa sa mga numerical data na ipinapakita sa monitor. Error range 0,005 0 0,5. Kinilabutan ako. Ayon sa manual ng Sampaguita Motors, ang tolerance ng pabrikang ito ay dapat na nasa loob ng 0.001 mm. Ngunit nang puwersahang i-unlock ang lock,
gamit ang Chinese hacking program na wala sa kontrol ang precision control system. Ngunit hindi tumigil ang makina dahil puwersahang in-off ni Wang ang protection mode. Teka, itigil nyo, mali ang mga numero. Sumigaw ako, ngunit huli na ang lahat. Basag! Kasing, kasabay ng ingay, naganap ang isang hindi kapani-paniwala na eksena. Isa sa mga robotic arm na mabilis na gumagalaw ay hinampas ang isa pang robot sa kabilang panig sa halip na ang body ng sasakyan na dapat i-weld. Parang baliw na halimaw, sinimulan ng mga robot na pagbiyak-biyakin ang isa't isa at durugin ang body ng sasakyan. Ang mga precision machine na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong rubles ay nagbanggaan sa isa't isa na parang mga bloke ng bakal, sumisigaw ng nakakatakot na sigaw at naging basag-basag. Takbo! Hindi na nakakatakas si Wang na engineer. Sa gitna ng impyernong iyon ng nagliparang piraso at nagkalat na apoy, nakatunganga akong nakatingin sa monitor. Sa screen, tahimik na lumabas ang isang Japanese warning message. Babala, nakita ang hindi orihinal na control software. Para sa proteksyon ng hardware, permanenteng tatanggalin ang 0-point adjustment. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi lang basta nilock ng Pilipinas ang pinto. Dinisenyo nila na ang buong bahay ay guguho sa sandaling pilitin naming buksan ang pinto. Alam nila na susubukan namin silang hamunin ng walang teknolohiya. Kailangan lang ng 3 minuto para maging basurahan ang production line na nagkakahalaga ng 100 bilyong yen. Hindi ito ang katapusan. Kung barado ang mga ugat, titigil din ang puso. Habang tulala ako, dumating ang pangalawang masamang balita. Sa pagkakataong ito, tawag ito mula kay Dmitry, ang aking pinsan at isang executive ng Gazprom, ang pinakamalaking state-owned gas company sa Russia. Ang kanyang boses, na karaniwan ay napakapagmataas, ay umiiyak na parang isang bata. Sergey, terrible, lahat tumigil, walang gas na lumalabas. Ano ang sinasabi mo? Ang gas pipe ay nakabaon sa ilalim ng lupa, hindi ba? Anong kinalaman niyan sa Pilipinas? LNG tankers, ang mga high-tech na iyon. Hindi ba lahat ng iyon ay gawa ng Pilipinas? Para akong nabatukan. Tama. Nakalimutan ko. Ang katotohanan na mahigit 90% ng LNG tankers na naglalayag sa buong mundo ay gawa ng Pilipinas. Ang lahat ng dambuhalang barko na nagdadala ng gas na nakukuha mula sa Arctic at Yamal Nenets projects ng Russia ay gawa ng mga malalaking kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas. Hindi umaandar ang mga makina ng barko dahil hindi na-update ang regular maintenance codes sa pamamagitan ng Filipino satellites. 15 barko ang lumulutang sa gitna ng 40°C na dagat at tumataas ang presyon dahil nagiging gas ang nilalaman. Sa ganitong sitwasyon, sasabog ang barko o kailangan naming itapon ang lahat ng gas sa hangin. Buksan na lang ang balbula ng manual at palabasin ang gas. Hindi pwede. Iyan ay isang control valve. Iyan ay produkto ng isang precision valve manufacturer ng Pilipinas. Hindi ito kayang i-manual operation kung walang encrypted digital key. Alam mo ba kung magkano ang nawawala bawat araw? 500 bilyong rubles. 700 bilyong yen. Humigit kumulang 350 bilyong piso sa Philippine pesos. 7 bilyong yen ang nawawala sa hangin bawat araw. Mula sa sigaw ni Dmitry na halo ng iyak, narinig ko ang tunog ng mga sirena na nagpapahayag ng tensyon sa lugar. Ang Russia, na itinuturing na puso ng enerhiya, ay naramdaman hanggang buto ang katotohanan na ang nagkokontrol sa kanyang mga ugat ay hindi si Putin, kundi ang mga Filipino engineer na nakaupo sa isang gusali sa Manila. Nang tawagin namin ang Pilipinas na hindi gaanong mahalaga at pinatalsik, ang Pilipinas ay tahimik na ngumiti at inilagay ang smart key sa kanilang bulsa bago umalis. At ngayon, nawala ang key na iyon at ang energy empire ng Russia ay nakakulong sa isang dambuhalang yelo na kulungan. Sinubukan kong lumunok, ngunit tuyong-tuyo ang aking bibig at hindi ko maigalaw ang aking dila. Ngunit ang tunay na bangungot ay dumating nang bayaran namin ang presyo ng paghawak sa bulok na tali. Ang news bulletin sa TV ng opisina ay naging pula. Breaking. Digmaan sa Ukraine. Russian military. 70% ang failure rate ng mga bala. Nanganganib ang front lines. Ang aming piniling bagong partner upang punan ang puwang na iniwan ng Pilipinas ay ang Hilagang Korea.
Matapos agawin ang pabrika ng Sampaguita Motors sa halagang 5,000 piso, ginamit namin ang warehouse nito bilang imbakan ng mga armas mula sa Hilagang Korea. Ang teknolohiya ng Pilipinas at ang dami ng Hilagang Korea ay iisa lang dahil iisang lahi sila. Iyan ang hangal na pagtatasa ng aming militar. Sa TV screen, ipinapakita ang isang sundalong Ruso na ini-interview sa front lines. Puno ng putik ang kanyang mukha at may galit sa kanyang mga mata. Tingnan ninyo ito. Ang mga bala na ito na sinasabing galing sa Hilagang Korea ay lahat bulok. Sa 10 bala, 7 ang bulok at 2 ang sumabog sa loob ng kanyon at namatay ang aming mga sundalo. Ito ba ay armas? Mga bato lang ito. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Ang sistema ng supply ng Russian military, ibig sabihin, ang Logistics Management Program, ay gumagana pa ring batay sa sistema na binuo ng isang malaking kumpanya ng system development ng Pilipinas 2 taon na ang nakakaraan. Hack namin ito at ginagamit, ngunit ang core algorithm ay gawa ng Pilipinas. Ngunit, lumabas sa SNS ang impormasyon na kapag inilalagay ang data ng bala mula sa Hilagang Korea sa sistema, may lumalabas na kakaibang error message sa monitor. Babala ng sistema. Nakita ang mapanganib na basura, ilipat sa pasilidad ng pagtatapon. Ang Artificial Intelligence Logistics System na ginawa ng Pilipinas ay nag-analisa ng data ng kalidad ng bala mula sa Hilagang Korea at kinilala ito hindi bilang armas, kundi bilang pang-industriya na basura. Dahil dito, ang mga bala na dapat pumunta sa frontlines ay automatikong ipinadala sa isang waste incinerator sa likod. Isang himalang sitwasyon ang nangyari. Ha ha ha. Hindi ko napigilan ang isang tuyong tawa. Lumabas ang luha sa aking mga mata. Alam ng software ng Pilipinas. Ang Hilagang Korea na aming kinampihan at ang kalidad ng mga produkto na natanggap namin mula sa Hilagang Korea ay basura na hindi man lang maihahambing sa Sampaguita Motors o sa Filipino Semiconductors. Boom! Bumukas ang pinto ng opisina na parang masisira at sumugod si Assistant Gorekov. Ang kanyang maayos na suit ay gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sergey, ano ang ginawa mo sa embahada? Ngayon, inatake sa puso ang chairman ng Gazprom at sa front lines, iniiwan ng mga sundalo ang kanilang mga baril at tumatakas. Ano ang sinabi ng Philippine Ambassador? Ano ang kanilang mga kondisyon? Kung hihingi sila ng lupa, ibigay. Kung hihingi sila ng langis, ibigay lahat. Ang dating mapagmataas na power broker ng Kremlin ay nakayakap sa aking leeg at niyuyugyog ako habang nagmamakaawa. Sa labas ng bintana sa likuran niya, ang mga ilaw sa gabi ng St. Petersburg ay namamatay isa-isa. Ang mga pyesa ng Pilipinas na kumokontrol sa mga power plant ay naubos na ang buhay at nagsimulang tumigil. Habang nakayakap sa aking leeg, direkta akong tumingin sa mga mata ni Gorekov. Nanginginig ang aking boses, ngunit ang aking isip ay mas malamig kaysa kailanman. Kagawad, hindi lang langis o lupa ang gusto nila. Hinihingi nila ang kapatawaran at hinihingi nila na ibalik ang lahat sa dati. Ang pabrika na inagaw namin, ang teknolohiya na ibinigay namin sa Hilagang Korea, ang kapayapaan na sinira namin, kung hindi ibabalik ang lahat ng iyon, hindi mawawala ang kadiliman na ito kailanman. Crackle. Pati ang emergency power supply ng pabrika na huling natitira ay wala. Ang dilim na parang tinta ay bumalot sa amin. Sa gitna ng dilim na iyon, sa wakas ay inamin ko, hindi kami ang gumamit sa Pilipinas. Kami ay nakasakay lamang sa balikat ng isang higanteng tinatawag na Pilipinas at nang kalugin ng higanteng iyon ang kanyang balikat, bumagsak kami sa lupa at naging basag-basag. Ngayon, ang tunay na intensyon ni Pangulong Putin nang sabihin niya sa harap ng 34 na ambasador na nais niyang maging malapit sa Pilipinas, hindi iyon isang diplomatikong galaw. Iyon ay isang tawag sa tulong. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Sa gitna ng kadiliman na parang tinta, kung saan nawala na pati ang emergency power supply ng pabrika, ang aking mobile phone lang ang naglalabas ng puting-asul na ilaw. Ang caller ay si Assistant Gorekov. Inasahan kong galit ang lalabas, kaya sinagot ko ang tawag. Ngunit ang kanyang boses ay nakakatakot na kalmado. Sergey, pumunta ka agad sa Annex 3 ng Kremlin Palace. May katotohanan na kailangan mong makita. Isang utos na hindi ko kayang tanggihan. Iniwan ko ang pabrika na nalubog sa dilim at nagtungo sa underground bunker ng SVR, ang lihim na kuta ng Moscow.
Ang hangin sa operating room sa fifth palapag sa ilalim ng lupa ay malamig. Naghihintay sa akin si Gorekov sa harap ng dambuhalang strategic map at sa tabi niya may nakalagay na makapal na itim na file na may selyo na TOP Secret. Umupo ka at basahin mo ng malakas. Ano ang iniisip ng mga Pilipino mula nang itayo nila ang pabrika sa aming lupain? Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ang file. Nang ibuklat ko ang unang pahina, lumabas ang isang dokumento sa Filipino na may logo ng Sampaguita Motors at watermark ng Cabinet Intelligence and Research Office. Ang petsa ng paggawa ay Pebrero 2022 bago pa man magsimula ang digmaan. Ulat, Proyektong Sampaguita Zombie. Mula pa lang sa titulo, nakakatakot na. Nilunok ko ang tuyong laway at binasa ang mahahalagang bahagi na naka-highlight sa yellow marker. Scenario C, Protocol, sa sapilitang pagkuha ng pabrika ng kalabang bansa. Hula ng head office, 95% posibilidad ng iligal na pagkuha ng asset sa Russia. Upang maisagawa ang economic time bomb, hindi pisikal na pagkasira ang gagamitin. Una, iiwan ng buo ang hardware upang magbigay ng ilusyon na maaaring patakbuhin ang pabrika. Pangalawa, 3 buwan pagkatapos ng pagkuha, i-activate ang zombie mode algorithm. Hindi titigil ang kagamitan, ngunit tataas ang rate ng depekto ng exponentially na mauubos ang resources ng kalaban. Pangatlo, ang huling layunin ay hindi lang basta pag-alis. Ito ay upang gawing black hole ang pabrikang ito, nalalamon sa budget ng estado ng Russia at sisirain ang buong ecosystem ng manufacturing sa isang hindi na mababawi na estado. Nanginginig ng walang tigil ang aking mga kamay na may hawak na dokumento. Akala namin ay mga mapalad na magnanakaw kami na nagnakaw ng pabrika na nagkakahalaga ng 100 bilyong yen sa halagang 5,000 piso. Ngunit mali. Kami ay mga hangal na laboratory rats na kusang loob na kinuha at ininom ang lason na itinapon ng Pilipinas. Ang mga kakaibang sira na nasaksihan ko sa pabrika, ang mga makina na nagtatapon ng mga Chinese-made parts, lahat ng iyon ay hindi nagkataon kundi isang detalyadong programa na dinisenyo sa isang gusali sa Manila. Naintindihan mo ba? Plano nilang pabangkarote kami mula pa sa simula. Hinampas ni Gorekov ang mesa. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng katinuan, puno ng galit. Nanghihina siyang lumapit sa dambuhalang mapa sa dingding at magaspang na nilagyan ng pulang X ang gitna ng dagat ng Pilipinas. Kahit ang daga, kung sulok-sulok na, ay kakagat sa pusa. Kung niloko kami ng Pilipinas, ganti kami sa pinakamasakit na paraan. Kung inatake kami ng kanilang software, sasagutin namin sila ng paraan na pinakamagaling namin sa puwersa. Puwersa? Ibig bang sabihin? Ngayon, ang isang high-tech na barko na may Philippine flag, ang MV Lapu-Lapu, ay dumadaan sa dagat ng Pilipinas. Saklaw ito ng aming hukbong dagat. Ito ang pagkakataon para tamaan ang barkong iyon. Pero civilian merchant ship yan. Kung gagawa tayo ng ganyan, magkakaroon ng digmaan. Hindi hahayaan ng international community. Sumigaw ako. Ngunit inilabas ni Gorekov ang baril mula sa kanyang bulsa at ibinagsak sa mesa. Ang malamig na tunog ng metal ay umalingaw-ngaw sa bunker. Sergey, wala kang pagpipilian. Ang account ng iyong pamilya ay frozen na ngayon. Ang iyong anak na babae ay pumasok sa Moscow University ngayong taon, hindi ba? Kung magtagumpay ka sa operasyong ito, magiging anak siya ng isang bayani. Ngunit kung tatanggi ka, alam mo kung ano ang mangyayari sa pamilya ng isang traidor, hindi ba? Nakasakal ako. Baliw ang bansang ito. Para itago ang kawalan ng kakayahan ng mga pinuno, ginagamit nila ang kanilang sariling mamamayan at sinusubukan nilang ikidnap ang mga sibilyan ng ibang bansa. Ngunit wala akong kapangyarihan upang tumanggi. Ikaw ang mangangasiwa sa operasyon sa field. Sumakay ka sa Philippine ship, itutok ang kutsilyo sa leeg ng kapitan at tumawag sa Manila. Sabihin mo, kung gusto ninyong iligtas ang barko, i-unlock ang lock. Naintindihan mo? Nanghihina akong tumayo. Upang mabuhay, kailangan kong makipagkasundo sa Diablo. Ngumiti si Gorekov ng may kasiyahan at kinuha ang walkie-talkie. Ito ang Moscow. Simulan ang Operation Red Tide. Ang target ay ang Philippine vessel MV Lapu-Lapu. Sa sandaling makita, magbigay ng warning shots, pagkatapos ay sakupin. Sa screen, nagsimulang gumalaw ng mabilis ang mga pulang tuldok sa asul na dagat ng Pilipinas patungo sa barko ng Pilipinas. Habang hinihila ako patungo sa helipad, naisip ko, ang Pilipinas,
na hinulaan ang kahit ang pagnanakaw namin, hindi kaya nila nahulaan ang walang kabuluhang kidnapping na ito? Baka, sa ngayon, pumapasok ako ng kusa sa isang bitag na mas malalim pa sa impyerno. Ang rotor ng helicopter ay umikot nang may nakakabingi na ingay na parang mapupunit, ngunit wala akong narinig. Ang tanging narinig ko ay ang irregular na tibok ng aking puso at ang boses ng aking anak na babae na masaya. Daddy, nakapasa ako. Na umalingaw-ngaw na parang isang hallucination. Ang malamig na hangin ng dagat ng Pilipinas ay pumasok sa bukas na pinto ng helicopter at humampas sa aking pisngi. Ang pakiramdam ay parang sampal ng isang taong sumisigaw. Magpakatatag ka. Pagpasok sa operational area, 3 minuto na lang. Mga sundalo, tingnan ang inyong mga armas. Sa sigaw ng commander ng Special Forces, nabalik ako sa realidad. Hawak ko ang isang hindi pamilyar na assault rifle at may suot ako ng mabigat na bulletproof vest. Ang isang factory manager na sanay lang mag-type sa calculator at gumamit ng panulat ay naging isang armadong magnanakaw sa magdamag na sumasama upang agawin ang isang sibilyang merchant ship ng ibang bansa. Hindi ito isang misyon na ibinigay ng Estado sa isang mamamayan, kundi isang suicide mission na itinapon sa akin ng mga nasa kapangyarihan na nasa bingit ng pagkabigo. Ginagawa akong pawns. Nakikita ang kalaban, target MV Lapu-Lapu. Nang tingnan ko ang sigaw ng piloto, nakita ko ang isang dambuhalang puting barko na lumalagos sa alon. Ang MV Lapu-Lapu, isang pinakabagong barko na may Philippine flag. Ang napakalaki nitong barko, na may haba na 300 metro, ay may napakalaking presensya na nagmumukhang mga laruan ang mga high-speed boat ng Russian Navy na bumabalot at gumagawa ng mga nakakatakot na maneuvers. Ngunit walang silbi ang barkong iyon. Dahil ito ay isang sibiliyang merchant ship na walang armas. Ang aming high-speed boat sa harap ay nagpaputok ng warning shot sa bow ng MV Lapu-Lapu. Ang pulang tracer rounds ay lumagos sa dilim ng gabi at tumusok sa dagat. Ito ay isang malinaw na paglabag sa international law at isang gawaing digmaan. Sumigaw ako sa loob ng aking isip. Pakiusap, itigil na. Kung magpapatuloy pa kayo, hindi na ito mababawi. Ngunit hindi bumagal ang MV Lapu-Lapu at patuloy itong sumusulong ng matatag. Tila wala silang pakialam sa mga pirata tulad namin, mga mapagmataas na tao. Binabalewala ang warning shots. Bumaba tayo, puwersahang sumakay. Kasabay ng utos ng commander, nagsimulang bumaba ng mabilis ang helicopter. Lumitaw ang deck ng barko sa aming harapan at ibinaba ang mga lubid. Ang mga special forces na sundalo ay bumaba sa mga lubid na parang itim na ulap at ako rin ay napilitang humawak sa lubid at sumakay. Sa sandaling lumapag ako sa madulas na deck, dumaloy ang malamig na vibration mula sa sahig patungo sa aking talampakan. Hindi ito vibration ng makina, kundi parang pakiramdam na gumagalaw ang isang dambuhalang hayop. Lihis sa tulay, walang pakikiusap. Tara, sumugod kami sa makitid na pasilyo. Kakaiba, napakatahimik. Sa isang ordinaryong merchant ship, kapag may mga pirata, karaniwan ng umalingaw-ngaw ang mga sirena at ang mga crew ay nagpapanik, tumatakbo o kumakapit sa mga lifeboats. Ngunit ang deck ng MV Lapu-Lapu ay tahimik na parang isang ghost ship. Ang katahimikan na iyon ay mas mabigat pa sa tunog ng baril at pumosisyon sa akin. Bitag ito. Ito ay tiyak na bitag. Ang aking instinto ay walang tigil na nagpadala ng babala. Ngunit sa likod ko, may mga sundalong Ruso na may hawak na baril. Dinaanan namin ang mga pasilyo na parang labyrinth at sa wakas ay dumating sa harap ng pinto ng bridge, ang puso ng barko. Nang sumenyas ang commander, inilagay ng isa sa mga sundalo ang pampasabog sa pinto. Boom! Kasabay ng ingay, sumabog ang makapal na bakal na pinto at sa gitna ng amoy ng sunog na usok, sumugod kami ng nakatutok ang baril. Itataas ang mga kamay. Huwag gagalaw, kundi babarilin. Russian Navy. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa bridge na halos masira ang eardrum. Ngunit nang makita namin ang eksena sa loob, bigla kaming tumigil. Wala doon ang mga sibilyan na nanginginig sa takot. Sa halip, ilang Filipino crew ang nagpapatakbo ng mga instrumento sa kani-kanilang posisyon at sa gitna, may isang matandang lalaki na may puting buhok na nakaupo na tila naghihintay sa amin. Dahan-dahan siyang humarap at tumingin sa amin. Kahit nakatutok ang baril sa kanyang noo, hindi man lang umalog ang kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang tingin ay napakalalim at kalmado na kami,
na may hawak na baril ay tila mga bata na nag-iingay. Inilapag niya ang pipe tobacco na nasa kanyang bibig at nagsalita sa Russian ng mahinahon. Medyo huli kayo. Akala ko mga 10 minuto pa. Manahimik ka. Itaas ang iyong mga kamay. Ang barkong ito ay sinakop na ng gobyerno ng Russia. Sumigaw ako ng nanginginig ang boses. Kailangan kong sabihin ang mga linya na iniutos sa akin ni Gorekov. Ngunit ang lalaki, na may name tag na Kapitan de la Cruz, ay mahinang tumawa. Sakop ng gobyerno? Hindi. Nagsasagawa lang kayo ng piracy. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Ang mga special forces na sundalo ay nagmamadaling sumigaw. Huwag gagalaw. Ngunit hindi siya pinansin at direkta akong tiningnan sa mata. Sa malapit, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng malalalim na kulubot. Ngunit sa bawat kulubot, may nakaukit na matatag na kalooban ng isang marinero na gumugol ng buong buhay sa dagat at ang pagpupursige na inihanda niya nang may matinding paghihirap sa loob ng 2 taon laban sa pagtataksil na ginawa namin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ito basta labanan ng sistema o AI. Sa likod ng nakakatakot na algorithm na tinatawag naming zombie mode, may mga tao na gumugol ng buong magdamag sa pagsusulat ng code at gumawa ng libu-libong simulation habang naghahasa ng ngipin ng paghihiganti. Napako ang aking tingin sa isang lumang whiteboard na nakasabit sa dingding ng bridge. Puno ito ng magaspang na sulat sa marker. X-Data Prediction. Kung ang kalaban ay magsasagawa ng armadong provokasyon, huwag kailanman magpapanik. Darating sila na parang gutom na lobo. Kami ang mga mangangaso na naglatag ng bitag. Ang aming layunin ay hindi ang makaligtas. Ito ay upang durugin ang kanilang mga buto. At sa ilalim nito, may nakadikit na isang luma at kupas na larawan. Ito ay isang group photo ng mga Filipino employees na umalis mula sa pabrika sa St. Petersburg na sa pilitan naming inagaw 2 taon na ang nakaraan, na nilunok ang kanilang galit. Hindi nila nakalimutan. Nang kami ay nagbubukas ng champagne at tinatawanan sila, sila ay naghanda at muling naghanda sa ibabaw ng malamig na dagat na ito, sa makitid na bridge na ito, sa araw na ito. Ang barkong ito ay hindi lamang basta dumaan. Ito ay isang Trojan horse na pinaka-delicious na binihisan, na parang pain, upang kami ay kumagat. Hoy, kaibigan ng Russia, nanginginig ang iyong kamay. Pinutol ng boses ni Kapitan de la Cruz ang aking iniisip. Ikaw ang may hawak ng baril, ngunit bakit mukhang mas takot ka? Manahimik ka, makipag-ugnayan ka agad sa Manila. Sabihin mo na i-unlock ang lock. Kung hindi, lulubugin namin ang barkong ito. Kung hindi, papatayin namin kayo, sabi mo? Pinutol ni Kapitan de la Cruz ang aking sinabi at ipinatong ang kanyang kamay sa pulang lever sa tabi ng pilot seat. Nakasulat sa lever ang babalang emergency discharge. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hihilahin niya ang lever na iyon. Ngunit sa kanyang tingin, may isang bagay na sigurado, hindi niya lang basta tinatanggap ang kamatayan, kundi isinama na niya ang kamatayan sa kanyang plano para sa sitwasyong ito. Sergey, hindi ba? Inutusan ka ng iyong superior na kagawad, ginagamit ang iyong pamilya bilang hostage. Doug, sumakit ang aking puso. Paano niya nalaman ang pangalan ko para siyang nakikita ang loob ng aking isip? Naisimulate na namin kung sino ang ipadadala ninyo at anong mga banta ang gagawin ninyo. Ang mga Pilipino, kapag nasaktan sila, ay hindi kailanman hahayaan ang bagay na iyon ng libre. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisingil ang lahat hanggang sa buto. Hinigpitan niya ang kanyang hawak sa lever at ngumiti ng nakakatakot. Hindi ito ngiti ng isang kontrabida. Ito ay ngiti ng isang ama na nagsisikap protektahan ang lahat ng nararapat niyang protektahan at ngiti ng isang mandirigma na hindi nakikipagkompromiso sa kawalan ng katarungan. Pumili ka, barilin mo ako gamit ang baril na iyan at buksan ang pintuan ng impyerno o sunggaban mo ang huling pagkakataon na ibibigay ko. Inilabas niya ang isang lumang walkie-talkie mula sa kanyang bulsa at ibinato sa akin. Ang frequency ng walkie-talkie ay hindi nakatutok sa headquarters ng Russia, kundi sa isang hindi kilalang channel. Gusto mong kausapin ang Manila, sabi mo? Nakakonect na, ngunit ang nasa kabilang linya ay hindi ang negosyador na inaasahan mo. Dahil ang nasa kabilang linya ay ang tunay na Grim Reaper na pipigil sa paghinga ng iyong bansa. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ang walkie-talkie. Ang tingin ni Kapitan de la Cruz, ang larawan sa dingding,
At ang lumang manual sa harap ng napakalaking kalooban ng tao na lumabas mula sa lahat ng iyon, ako ay ganap na napasuko. Maaaring gayahin ang teknolohiya, ngunit ang pagpupursige at ang pagkaseryoso na taglay nila ay isang lugar na hindi namin kailanman kayang gayahin. Nilunok ko ang tuyong laway at inilagay ang walkie-talkie sa aking tainga. Mula sa likod ng ingay, narinig ko ang hindi pamilyar, ngunit napakalinaw na boses sa Filipino. Naghihintay kami, Sergey. Maligayang pagdating sa impyerno. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ilaw sa MV Lapu-Lapu ay naging pulang ilaw at nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang dambuhalang tunog ng makina mula sa loob ng barko. Woom! Isang malakas na ingay na parang isang natutulog na higante ang nagising. Sa ingay na iyon, muntik nang mahulog ang baril ko. Akala namin ay kami ang nasa bingit ng pagkabigo, ngunit napagtanto ko na nahulog na pala kami sa ilalim ng bangin. Maligayang pagdating sa impyerno na kusa ninyong pinasok. Kasabay ng pagputol ng boses sa kabilang walkie-talkie, ang tunog ng makina na yumuyugyog sa barko ay naging isang napakataas na ingay na parang pumupunit sa eardrum. Duy-I-I-I-N-N-N-N. Hindi lang ito basta tunog ng alarm. Ang instrument panel sa harap ko ay nagsimulang sumayaw na parang baliw at sa main screen ng bridge, daan-daang pulang code ang dumaloy na parang talon. Commander, hindi kami makakakonekta. Nawala ang contact sa headquarters. Hindi gumagana ang radar. Lahat ng identification signals ng friendly vessels ay nawala. Ang mga special forces na sundalo sa likod ko ay nagsigawan at nagsimulang magpanik. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, napanganga ako. Ang mga pinakabagong high-speed boat ng Russian Navy na bumabalot sa MV Lapu-Lapu ay gumagawa ng mga delikadong maneuver, umiikot sa lugar na parang mga lasing, na nawalan ng direksyon o halos magbanggaan sa isa't isa. Ang kanilang mga mata at tainga ang radar at communication devices ay ganap na naparalisa ng malakas na electronic interference na nagmumula sa barkong ito. Ngumiti si Kapitan De La Cruz habang ngumunguya ng pipe. Inakala ba ninyo na may gas ang barkong ito? Sayang, ang nasa dambuhalang tangke na ito ay hindi gas, kundi high-performance signal amplifiers at servers lang. Ang walang laman na lata ay malakas ang tunog, hindi ba? Ginawa lang namin ang walang laman na lata na iyon na isang dambuhalang armas. Nawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Gas? Energy? Ang mga iyon ay pain lang pala. Nahulaan ng Pilipinas na gagamit ang Russia ng puwersa, kaya nagpadala sila ng isang walang laman na barko na puno ng high-tech electronic warfare equipment. Dumating kami upang agawin ang enerhiya at ibinigay namin ang kontrol ng aming hukbong dagat sa palad ng Pilipinas. Hindi! Hindi totoo! Muntik ko nang mahulog ang hawak kong baril. Ang pakiramdam ng pagkatalo, hindi lang basta pakiramdam na natalo sa labanan. Ito ay ang tunog ng aking munting pagmamataas bilang isang engineer at isang manager na nangangasiwa sa industriya ng isang bansa na nadurog. Ang katotohanan na ang aming mga missile na ipinagmamalaki namin, ang aming military power na ipinagsigawan namin ay walang silbi nang walang Filipino semiconductors at software, ay naramdaman ko hanggang buto. Hindi kami isang dakilang bansa. Kami ay mga bata lang na may masamang ugali na naglalaro ng mga laruan na gawa ng isang higanting tinatawag na Pilipinas. Sergey, ano ang ginagawa mo? Barilin mo ang matandang iyan. Sumigaw ang commander ng Special Forces sa aking tainga. Hindi gumagana ang kanyang walkie-talkie, ngunit siya ay takot at nawalan na ng katinuan. Inilabas niya ang kanyang baril at inasinta si Kapitan De La Cruz. Ngunit hindi ako makakagalaw dahil muling narinig ko ang boses ni Consul Reyes mula sa walkie-talkie na hawak ko. Sergey, ang baril na hawak mo ngayon, iyon ba ang tanging solusyon na ibinigay sa iyo ng iyong bayan? Ang tanong na iyon ay tumagos sa aking dibdib na parang punyal. Oo, tama iyan. Pinapirma ako ng bayan ko sa isang kontrata na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Pinagamit ako ng bulok na bala mula sa Hilagang Korea at ngayon, pinipilit akong pumatay ng mga inosenteng sibilyan sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng baril. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, na inakala kong kaaway, ay nagbabala sa pamamagitan ng teknolohiya, nagdepensa sa pamamagitan ng sistema, at ngayon, sa mismong sandaling ito, ay nagbibigay sa akin ng pagpipilian. Hindi ko magagawa. Hindi ko kayang barilin. Nang mahina akong bumulong, hinawakan ng commander ang aking leeg
at idinikit ang kanyang mukha sa akin. Nababaliw ka na ba? Utos iyan ni Assistant Gorekov. Gusto mo bang sirain ang buhay ng iyong anak na babae? Ang iyong account, ang iyong bahay, ang iyong buhay. Sisirain ko ang lahat. Sa sandaling iyon, kasabay ng isang tuyong tunog ng makina mula sa walkie-talkie, nagpatuloy ang boses ni Consul Reyes. Tungkol sa account ng iyong anak. Ang freeze order na inilabas ni Gorekov ay na-intercept ng aming hacking team sa gitna. Mukhang gumagamit din ng Philippine-made security program ang server ng bangko ng Russia, hindi ba? Nag-iwan lang kami ng kaunting backdoor. Ang tuition fee ng iyong anak at ang pang-araw-araw na gastos ng iyong pamilya ay ligtas nang naipadala sa isang Swiss account ngayon. Laki ang aking mga mata. Ang commander ay nakanganga rin, hindi makapaniwala. Hindi kami kasing gahaman ng inyong gobyerno. Tinutupad namin ang aming mga pangako. Sa mga taong gumagalang sa teknolohiya at gumagalang sa tao, siyempre, lumabas ang luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa kahihiyan. Pinilit ako ng aking bayan at ginawa akong hostage, ngunit ang kalaban na bansa ay pinoprotektahan ang aking pamilya. Sa harap ng napakalinaw na kaibahan na ito, naramdaman ko na tuluyang namamatay ang huling piraso ng pagmamataas ko bilang isang Ruso. At mula sa abo ng pagkamatay na iyon, may ibang bagay na umungol at tumayo. Galit iyon. Hindi galit sa Pilipinas, kundi malamig na galit sa mga walang kakayahan at korap na pinuno na naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon at nagdala sa aking bayan sa ganitong kalagayan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Tuyong-tuyo ang aking mga luha at huminto ang panginginig. Nakita ko ang tingin ni Kapitan De La Cruz na nakaupo sa harap ko. Hindi niya ako tiningnan bilang isang kriminal. Tila naniniwala siya sa akin, ang tanging engineer na makakapag-ayos ng sirang makina, at tahimik niya akong tiningnan. Ang engineer ay ang nag-aayos, parang may apoy na nagkalat sa aking isip. Tama, hindi ako sundalo, hindi rin ako mamamatay tao. Ako ay isang manager na kailangang i-disassemble at ayusin ang sirang sistemang ito. Ang dapat kong gawin ngayon ay hindi ang magpaputok ng baril, kundi putulin ang maling koneksyon. Commander! Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. Ang commander ay nakatingin sa akin ng may galit habang hirap na humihinga. Ano? Ikaw? Bilis, barilin mo. Hindi. Hindi ganoon ginagamit ang baril. Inilipat ko ang selector ng assault rifle sa single shot at itinutok ko ang baril hindi kay Kapitan De La Cruz, kundi sa security camera sa sulok ng kisame ng bridge at sa mga walkie-talkie ng mga special forces. Ang barkong ito ay kokontrolin ko mula ngayon. Bang! 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 3 putok ang umalingaw-ngaw. Ang kamera ay nadurog at ang body camera sa balikat ng commander ay nasira. Iyon ang sandali na naputol ang video na ipinapadala sa Kremlin Palace. Nagmamadaling itinutok ng mga special forces ang kanilang mga baril sa akin, ngunit hindi ako kumurap at tiningnan ko ng matalim ang commander. Kung gusto ninyong barilin ako, barilin ninyo. Ngunit tandaan ninyo, ang tanging authorization code na makakapag-unlock sa system ng barkong ito ay konektado na sa aking biometric signal ng Pilipinas ngayon. Kung mamatay ako, ang helicopter na sinakyan ninyo, ang mga high-speed boat sa labas at ang kuryente ng Moscow ay hindi na kailanman babalik. Siyempre, kasinungalingan iyon, ngunit wala silang teknolohiya upang kumpirmahin ang kasinungalingang iyon. Ang mga mata ng commander ay matinding umalog. Alam din niya na ang sitwasyon ay nabaligtad na kami ay mga virus lamang sa loob ng dambuhalang sistema ng Pilipinas at ang bakuna ay nasa kamay lamang ng isang tao ako, si Sergey. Ibababa ang baril! Sumigaw ako ng malakas. Kung gusto ninyong makauwi ng buhay, sundin ninyo ang sinasabi ko. Hindi tayo ngayon ay mga hostage takers. Tayo ay mga embahador ng kapayapaan. Isa-isang ibinaba ng mga special forces ang kanilang mga baril. May ginhawa sa kanilang mga mata. Ayaw din nilang mamatay. Muling kinuha ko ang walkie-talkie. Malinaw kong sinabi kay Consul Reyes sa kabilang linya, kay Kapitan De La Cruz sa tabi ko, at sa aking sarili na parang isang deklarasyon. Consul Reyes, maraming salamat sa pagprotekta sa aking pamilya. Ngayon, ako naman ang magbabayad utang. Bilang field commander ng panig ng Russia, ititigil ko ang lahat ng hostile acts laban sa MV Lapu-Lapu at humihingi ako ng negosasyon. Sa wakas, ngumiti si Kapitan De La Cruz ng malayo at tumango. Ito ay isang aprobadong pahayag, isang pagkilala
na nabawi ko ang aking karapatan bilang isang tao at bilang isang engineer. Tiningnan ko ang labas ng bintana, kumikislap pa rin ang mga pulang ilaw, ngunit hindi na ako natatakot. Ngayon, alam ko, ang tunay na kaaway ay hindi ang Pilipinas sa kabilang dagat, kundi ang madilim na anino ng Kremlin Palace sa likod ko. At ang switch upang itaboy ang anino na iyon ay umiilaw na ngayon sa aking kamay. Tara, simulan na natin ang tunay na dialogo. Hindi ang 5,000 pisong peking kontrata, kundi ang tunay na kontrata na magbabayad ng tamang presyo. Tunay na kontrata na magbabayad ng tamang presyo. Sabi mo? Maikli itong sinabi ni Kapitan De La Cruz at inalis ang kanyang kamay mula sa pulang lever sa tabi ng pilot seat. Sa halip, binuksan niya ang switch ng main console na may mikropono. Hindi ito self-destruct device ng barko, kundi ang power switch ng satellite broadcast system na ipapadala sa buong mundo. Tingnan natin kung may natitira pa bang konsensya sa Russia. Crackle, muling umilaw ang main screen ng bridge. Puno ang screen ng baluktot na mukha ni Assistant Gorekov. Nagbukas ba siya ng champagne ng maaga sa underground bunker ng SVR? May hawak siyang kristal na baso at may ekspresyong puno ng pag-asa. Nagtanong siya, Sergey, nagtagumpay ka ba? Natakot ba ang mga Pilipino at inunlock ang lock, ang barko? Pinatay mo ba ang kapitan? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng malakas sa tahimik na bridge kung saan nawala na ang ingay ng helicopter. Ang mga special forces na sundalo sa likod ko ay yumuko sa kahihiyan. Huminga ako ng malalim at direkta akong tumingin sa lens ng kamera at sumagot. Kagawad, nabigo ang operasyon. Ano? Nabigo? Nagbibiro ka ba? Nagpadala na kami ng special forces pero nabigo ka pa rin? Lumaban ba sila? Kung gayon, sinabi ko na wasakin mo na lang ang barko. Ilunsad ang missile. Hindi sila lumaban. Pumasok lang kami sa lugar na hindi dapat namin pasukin. Anong kalokohan iyan? Eksaktong magulat ka. Ipinakita ko ang tablet PC na ibinigay sa akin ni Kapitan De La Cruz sa screen. Ipinapakita nito ang komplikadong program code na may mga pulang numero na nagbibilang pababa. At sa itaas ng code, malinaw na nakasulat ang salitang Live Broadcast, UN Security Council, 34 Embassies. Gaya ng nakikita ninyo, kagawad, ang utos ninyo na patayin ang mga sibilyan at wasakin ang barko at ang tanong ninyo ngayon, kung pinatay ko ba ang kapitan? Lahat ng pag-uusap na ito ay ini-broadcast ng live sa UN Security Council meeting at sa 34 na embahada sa Moscow sa pamamagitan ng Philippine Satellite Communication. Ang ekspresyon sa mukha ni Gorekov sa screen ay nagyelo agad. Nahulog ang hawak niyang champagne glass sa sahig at nabasag. Ang tunog na iyon ay narinig ng malinaw sa pamamagitan ng speaker. Hindi totoo. Nagsisinungaling ka. Hacking. Iyan ay hacking. I-hack mo at ipagkanulo mo ako. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang abutin ang telepono sa mesa. Siguro ay sisigaw siya upang itigil ang broadcast. Ngunit sa sandaling iyon, ang malamig na boses ni Consul Reyes ay sumingit mula sa walkie-talkie. Huli na ang lahat, Chief Assistant Gorekov. Ang pagpapadala ay kumpleto na. Sa oras na inutusan ninyo na atakihin ang Philippine merchant ship, ang inyong Pangulo ay nagsasalita tungkol sa kapayapaan at kooperasyon. Kapag inilabas ang video na ito, malalaman ng buong mundo ang katotohanan na ang Russia ay isang mapanlinlang na bansa na nagmamakaawa ng pakikipagkamay sa harap ngunit nagtuturo ng kutsilyo sa likod. Kayong mga ang mukha ni Gorekov ay nagbago mula pula patungong kulay abo. Hindi lang ito simpleng pagkabigo ng operasyon. Ito ay isang pambansang kahihiyan at isang diplomatikong sakuna na yumuyurak sa dignidad ni Pangulong Putin sa harap ng buong mundo. Hindi na siya makapagmamakaawa ng tulong. Ngunit ang kanyang kapalaluan ay hindi pa rin nakapag-unawa sa sitwasyon hanggang sa huli. Sergey, itigil mo agad ang broadcast na iyan. Sinabi ko na itigil mo. Alam mo ba kung sino ako? Sa isang salita ko, hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong pamilya. Ang aking pamilya ay pinrotektahan ng Pilipinas. Putol ko sa kanyang sinabi. At kagawad, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang sitwasyon? Ang dapat ninyong ipag-alala ngayon ay hindi ang broadcast accident. Ang tunay na problema ay ang switch ang hinawakan ninyo, hindi lang basta isang barko. Switch? Sumenyas ako kay Kapitan De La Cruz sa tabi ko. Tumango si Kapitan De La Cruz at malakas na pinindot ang enter key sa keyboard. System command. Ipatupad ang final shutdown linkage. Sa sandaling iyon,
Ang situation board ng underground bunker ng SVR sa likod ni Gorekov ay sabay-sabay na nagsimulang maging pula. Ang tunog ng alarm ay lumamon sa bunker. Ang mapa ng Russia sa monitor ang libu-libong tuldok na nakalagay doon ay nagsimulang mawala isa-isa. Kagawad, tingnan ninyo sa labas ng bintana, sabi ko. Ano? Sa screen, nakita ko si Gorekov na nanghihina habang lumalapit sa bintana at nang buksan niya ang kurtina, nakita ng kanyang mga mata ang isang hindi kapanipaniwala na eksena. Ang gabi sa Moscow, na laging puno ng ilaw, ang kanyang marangyang ilaw ay namamatay isa-isa sa bawat bloke na parang domino. Nang tumigil ang pabrika sa St. Petersburg, inakala namin na hindi ito malaking bagay. Nang tumigil ang gas pipeline, inakala namin na kaya namin. Ngunit ngayon, ang Moscow Central Power Substation na gumagana sa Filipino-made monitoring and control system ay tumigil. Ang National Communication Network na konektado sa Filipino-made communication equipment ay nawala. Mabilis na kumalat ang kadiliman. Nawala ang ilaw ng pulang bituin ng Kremlin Palace. Naputol ang transmission signal ng state broadcast. Nang tumigil ang mga traffic lights sa bayan, nagkabuhol-buhol ang mga sasakyan at tumigil ang subway sa gitna ng tunnel. Ang puso ng Russia ay dahan-dahang tumitigil, sumusunod sa sentensya ng kamatayan na inilabas ng Pilipinas. Bumagsak si Gorekov sa bintana. Takot na takot siya at halos hindi makahinga. Ngayon lang niya napagtanto hanggang buto kung ano ang nagawa niya at kung gaano kalupit ang presyo ng pagnanakaw na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Nakikita ninyo, ang boses ni Consul Reyes ay umalingaw-ngaw na parang isang sentensya ng kamatayan. Nagbabala kami. Huwag lumagpas sa linya. Ang lahat ng inagaw ninyo ang pabrika, ang teknolohiya, lahat ng iyon ay mayroong aming kaluluwa. Hindi gagalaw ang mga produkto kung hindi tatawagin ng may-ari. Hindi. Dinisenyo ito upang durugin ang mga taong nangangagat sa may-ari. Ito ang smart factory at smart system na binuo ng Republika ng Pilipinas. Nakakulong kayo sa loob nito. Bumukas ang pinto ng bunker na parang masisira at dumagsa ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ito ang mga security guard na direkta sa ilalim ni Pangulong Putin. Sa halip na sumaludo kay Gorekov, marahas nilang pinilipit ang kanyang mga braso at pinasuko siya. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang kagawad. Utos iyan ng Pangulo. Utos iyan ng Pangulo. Kayo ay inaresto sa salang pagtataksil sa Estado at pag-utos ng unilateral military operation. Hindi. Sumunod lang ako sa utos. Naglagay ng bitag ang mga Pilipino. Sumigaw si Gorekov na parang hayop, ngunit hinila siya palabas ng mga security guard. Ang kanyang gusot na buhok at ang isang sapatos na nawala ay nakita sa screen. Ang malungkot na pagtatapos ng pinakamakapangyarihang tao, ito ang pinakakumpleto at malamig na paghihiganti na naisagawa ng walang isang putok ng baril. Namamatay ang screen. Muling dumating ang katahimikan sa bridge, ngunit ang katahimikan na iyon ay iba sa dati. Hindi takot ang nadama, kundi isang napakalaking pakiramdam ng tagumpay. Tapos na. Sinindihan ni Kapitan De La Cruz ang pipe. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Hindi masama, Sergey. Napakagaling mo kanina nang barilin mo ang security camera. Maraming salamat. Ngunit hindi pa tapos. Huminga ako ng malalim at muling kinuha ang walkie-talkie. Nawala na si Gorekov, ngunit nanatili ang responsibilidad na ayusin ang sitwasyong ito. At ngayon, mayroon akong kakayahan at karapatan na kwestiyunin ang responsibilidad na iyon. Sa kabilang linya ng walkie-talkie, naghihintay pa rin si Consul Reyes. Consul Reyes, ako po si Sergey, ang field commander ng panig ng Russia. Naririnig ko kayo, pakiusap. Nais kong magmungkahi ng opisyal na negosasyon para sa pagpapanumbalik ng power grid ng Moscow at muling pagpapatakbo ng pabrika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang gobyerno ng Russia ang magiging pangunahing negosyador. Ako ang magmumungkahi bilang kinatawan ng mga konsensyado na engineer ng Russia. Inayos ko ang nanginginig kong boses at habang naaalala ang mga salita ni Mang Tomas, nang umalis siya 2 taon na ang nakakaraan, malinaw kong sinabi. Una, ibalik ang Sampaguita Motors Russia Factory at lahat ng inagaw na asset ng mga kumpanya ng Pilipinas sa halagang $1 sa orihinal na may-ari. Nagtataka ang mga special forces sa paligid ko, ngunit hindi ko sila pinansin. Dahil inagaw namin ito sa halagang 5,000 piso, karapat dapat lamang na ibalik ito sa halagang $1. Pangalawa,
babayaran ng gobyerno ng Russia ang buong halaga ng pag-aayos ng nasirang kagamitan na nagkakahalaga ng 500 bilyong rubles. Pangatlo, agarang itigil ang military cooperation at technology transfer sa Hilagang Korea at patalsikin ang mga kaugnay na technician. Isang nakakasakal na katahimikan ang bumaba. Ito ay parang isang kondisyon ng pagsuko na iniaalay ng isang bansa sa isa. Tatanggapin kaya ito ng Pilipinas at ng Kremlin Palace? Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ang maikling sagot ni Consul Reyes mula sa walkie-talkie. Makatuwiran iyan, ngunit may isang bagay na kulang. Ano? Ang opisyal na paghingi ng tawad ng Pangulo ng Russia. Isang opisyal na pahayag na kinikilala na ang ugat ng lahat ng sitwasyong ito ay ang kasakiman ng Russia. Kung wala iyan, hindi bubukas ang switch. Tiningnan ko ang madilim na dagat sa labas ng bintana. Malayo sa Moscow, nakaupo si Pangulong Putin sa isang madilim na silid at nakikinig sa walkie-talkie na ito. Ang isang taong may mataas na pagmamataas tulad niya, luluhod kaya, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung wala ang ilaw ng Pilipinas, ang kanyang imperyo ay makakulong sa walang hanggang kadiliman. Naiintindihan ko. Titiyakin ko na maibibigay ko iyan. Ibinaba ko ang telepono at sininyasan ko ang commander ng Special Forces. Paandarin ang makina ng helicopter. Pupunta tayo sa Kremlin. Sa Kremlin? Pero, papatayin kayo doon. Hindi. Hindi kami pupunta para mamatay. Kinabis ako si Kapitan De La Cruz. Ang kanyang kamay ay magaspang at bukol-bukol, ngunit mas mainit ito kaysa sa anumang medalya. Habang sumasakay ako sa helicopter, huli kong ipinangako. Sasabihin ko sa kanila na ang nagpahinto sa dambuhalang bansang ito ay hindi ang high-tech na teknolohiya ng Pilipinas, kundi ang kanilang matinding at nakakatakot na prinsipyo na ang mga taong nagtataksil sa tiwala ay siguradong magbabayad ng presyo. Muling lumipad ang helicopter sa himpapawid. Sa ilalim, ang MV Lapu-Lapu ay nag-iisang naglalabas ng maliwanag na ilaw sa madilim na dagat, parang isang parola na naninisi sa aming kahangalan. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa opisina ng Kremlin Palace. Ngunit walang pagpipilian. Ang labas ng bintana ay madilim na parang tinta, at sa aking kamay, hawak ko ang ultimatum na ipinadala mula sa Pilipinas. Sa huli, pinirmahan ni Pangulong Putin ang dokumento nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito isang nakakahiya na dokumento ng pagsuko, kundi isang admission ticket para muling bumalik ang Russia sa sibilisadong bansa. At ang himala ay nangyari na parang kasinungalingan. Matapos makumpleto ang pagpirma at maipadala kay Consul Reyes, eksaktong 1 minuto pagkatapos, nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa Red Square at parang alon, bumalik ang mga ilaw sa buong Moscow. Nanginginig ako nang makita ko ang eksenang iyon ng imperyo na nalubog sa dilim ay muling nagsimulang huminga. Talagang kaya ng Pilipinas na buhayin o patayin ang dambuhalang bansang ito sa isang pindot lang ng switch. At ngayon, ilang araw ang lumipas. Ngayong umaga, muli akong nakatayo sa harap ng pangunahing gate ng St. Petersburg No. 2 Factory. Sa loob ng 2 taon, ang tanawin sa lugar na ito, na napakalamig at walang buhay, ay ganap na nagbago. Hoy, bilisan ninyo! Ligpitin ninyo ang gamit ninyo at umalis. Sa likod ng gate ng pabrika, may nangyaring gulo. Ang mga technician at sundalo na ipinadala mula sa Hilagang Korea ay pinapaalis. Nilalabas nila ang kanilang mga gamit mula sa mga high-class na apartment na ibinigay namin at isinasakay sa mga lumang truck. Hawak nila ang mga bulok na manual ng paggawa ng bala at murang tools, ngunit ang kanilang likod ay napakakaawa-awa at walang ni isang empleyadong Ruso ang naghatid sa kanila. Sa halip, may mga naglagay pa ng asin, sinasabing, "Huwag na kayong bumalik. Muntik na kaming mamatay sa gutom dahil sa inyo." Sa kabilang banda, sa harap ng pangunahing gate, parang pista. Mula sa malayo, 3 malalaking busang dumating na may nakalagay na watawat ng Pilipinas at logo ng Sampaguita Motors. Bumalik sila. Ang mga Filipino engineer na ininsulto at pinatalsik namin 2 taon na ang nakakaraan. Tumigil ang bus at bumukas ang pinto at bumaba ang isang pamilyar na mukha. Si Mang Tomas, ang manager na hinahanap ko ng desperado sa telepono. Agad akong lumapit at yumuko ng malalim sa harap niya. Hindi ito pagpapakumbaba ng isang talunan. Ito ay isang pagpapakita ng respeto sa isang guro na may tunay na kakayahan at prinsipyo, kaya hindi ako nahihiya. "Maligayang pagdating po,"
Naghihintay po kami. Tinapik ni Mang Tomas ang aking balikat at ngumiti. Hirap ka, Sergey. Narinig ko na napakalala ng kalagayan ng pabrika. Kailangan nating ayusin muli. Sa pagkakataong ito, nang maayos, hindi ba? Opo, sa pagkakataong ito, susundin namin ang manual. Bawat salita, bawat linya, nang walang pagkakamali. Magkasama kaming pumasok sa pabrika. Nagkonekta ang mga Filipino engineer ng kanilang mga laptop at ilang beses na nag-type sa keyboard at ang tumigil na robotic arm ay nagsimulang sumayaw ng may maayos na tunog. We in, click, we in, click. Ang tunog na iyon ay parang isang magandang symphony para sa akin. Iba ito sa kakaibang ingay na lumalabas ng puwersahang ilagay namin ang mga Chinese-made parts. Sa gitna ng pabrika, ibinaba ang lumang bandila ng Volga Motors at muling itinaas ang matingkad na asul na bandila ng Sampaguita Motors at ang watawat ng Pilipinas kasama ang watawat ng Russia. Habang tinitingnan ang mga lumilipad na bandila, pinunasan ng mga empleyado ng Russia ang kanilang luha at nagpalakpakan. Hindi lang dahil nabawi nila ang kanilang trabaho. Siguro dahil sa pakiramdam ng ginhawa na ang mundo kung saan namamayani ang mga peke ay natapos na at ang tunay na bagay ay bumalik. Bumalik ako sa opisina at tiningnan ang bagong business card na nakalagay sa mesa. Nakasulat doon ang aking pangalan at ang aking posisyon bilang pinuno ng Russian-Filipino Technical Cooperation Team. At sa tabi nito, nakalagay ang Quality Control Manual na itinapon ko sa basurahan 2 taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon ay makintab na. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, nakuha namin ang isang aral na tumagos sa aming buto. Ang bansang Pilipinas ay tahimik at magalang sa labas, ngunit sa loob, mayroon itong mainit na apoy at malamig na ngipin na hindi dapat galawin. Alam ng mga Pilipino na sila ay nagbibigay ng walang pag-aalinlangan sa mga kaibigan na nagtitiwala, ngunit nagbibigay ng walang awa na paghuhusga sa mga traidor na lumalagpas sa linya. Ang mga salita ni Pangulong Putin sa harap ng 34 na ambasador, ang kanyang pagsisisi sa pagkawala ng magandang relasyon sa Pilipinas ay naging bahagi na ng kasaysayan. Alam namin ngayon na ang Pilipinas ay hindi isang bansa na maaaring palitan, kundi ang tanging partner na kailangan naming magtiwala. Sa labas ng bintana, nakikita ko si Mang Tomas at ang mga Filipino engineer na nagtuturo ng teknolohiya sa mga empleyado ng Russia. Ang kanilang passion, ang kanilang pagiging detalyado at ang kanilang init sa pagpapahalaga sa tao, iyon ang tunay na kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas na hindi kailanman mabibili sa halagang 5,000 piso. Hindi na ako muling malilinlang sa tukso ng 5,000 piso. Dahil sa wakas ay napagtanto ko sa bingit ng kamatayan na ang tunay na halaga ay hindi na sa presyo kundi sa hindi nakikitang kontrata na tinatawag na tiwala. Ngayon, ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Ang Russia na nagtaksil sa alyansa at gumawa ng ilegal na gawain para sa kanilang kapakanan, ngunit ang bunga ng kanilang kapalaluan ay isang kalunos-lunos na pagsuko at pagsisisi, ang Pilipinas na walang hawak na baril o espada, ngunit sa pamamagitan lamang ng teknolohiya at prinsipyo ay napaluhod ang isang malaking bansa. Hindi ba ito isang mapait na suntok na nagpapakita kung ano ang tunay na kahulugan ng isang bansa? Sa mismong sandaling ito, nagpapadala kami ng aming taos-pusong respeto at pasasalamat sa aming mga kumpanya at engineer na nagpapataas ng reputasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kayo ang pagmamalaki ng Pilipinas. Ang pag-subscribe sa channel at pag-like sa video ay ang pinakamalaking suporta ninyo sa amin, ang Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Katapusan na. File Marso, 22, 2026, 26:47 p.m. Nagsimula ang trahedya sa St. Petersburg, Russia, na dating isang sentro ng pagmamay-ari ng kapangyarihan. Ngayong Marso 22, 2020, si Sergey, isang factory manager, ay nakatitig sa monitor ng kanyang opisina. Nakasulat sa pulang tinta ang 0%, kabilisan ng operasyon, isang simbolo ng kabuuang pagbagsak ng industriya ng sasakyan ng Russia. Ang dati abala at maingay na St. Petersburg No. 2 Factory, na gumagawa ng pinakamodernong sasakyan sa bilis na isa bawat minuto, ay ngayon ay mas tahimik pa sa sementeryo. Ang dahilan, ang Pilipinas, isang bansang dati nilang tinawag na hindi mahalaga, ay nag-iwan ng isang time bomb na sumira sa kanilang kapalaluan. Kamakailan lamang,
Ipinagmalaki ng Russia ang pag-agaw sa isang pabrika ng Sampaguita Motors ng Pilipinas sa halagang 5,000 piso lamang. Sa harap ng mundo, ipinagsigawan nila, "Hindi namin kailangan ang Pilipinas." Pinalitan ang lahat ng orihinal na piyesa ng Pilipinas ng mga low-quality na gawa ng China at Hilagang Korea. Ngunit ang kapalaluan na iyon ay lumamon sa kanila. Ang mga makina na pinilit i-assemble gamit ang martilyo ay nagsimulang magpakita ng mga pulang babala. Ang hollow mode, isang lihim na mekanismo na inilagay ng mga Filipino engineer, ay nag-activate na nagiging sanhi ng sunod-sunod na pagbagsak ng pabrika. "Manager, nakalock ang sistema. Hindi na namin maiayos." Sigaw ni Ivan na engineer na may pawis sa mukha. Sa screen, lumabas ang nakakapanindig balahibong mensahe. "Fatal error. Unauthorized access detected. System locked by administrator." Sa sandaling iyon, nakita ni Sergey ang mukha ni Pangulong Vladimir Putin sa isang maliit na monitor, desperadong nakikiusap sa Pilipinas sa harap ng 24 na ambasador ng iba't ibang bansa. "Pinagsisihan namin ang pagkawala ng magandang relasyon sa Pilipinas. Nais naming ibalik ang relasyon." Isang mapait na tawa ang lumabas kay Sergey habang naaalala ang mga mapagmataas na salita na binitawan niya 2 taon na ang nakakaraan. Naalala niya ang huling salita ni Mang Tomas, ang Filipino administrator, bago umalis. "Sergey, ang sasakyan ay hindi gawa sa bakal, gawa ito sa tiwala." Nang bumagsak ang pabrika, nagsimulang gumuho ang buong ekonomiya ng Russia. Ang mga LNG tanker na 90% ay dinisenyo at pinapatakbo ng Pilipinas ay tumigil sa gitna ng nagyayelong dagat dahil sa nawalang maintenance codes. Ang mga supply ng armas sa digmaan sa Ukraine ay nabalaho ng kinilala ng Filipino-made logistics AI system, ang mga North Korean shells, bilang mapanganib na basura at automatikong ipinadala sa waste incinerator. Ang buong bansa ay nagsimulang malubog sa dilim. Desperado, inutusan ni Assistant Gorekov ang kanang kamay ni Putin, si Sergey, na makipag-ugnayan sa Pilipinas. "Kung hindi mo makahanap ng solusyon sa loob ng 24 oras, gugugulin mo ang iyong buhay sa isang penal colony sa Siberia." Ngunit huli na ang lahat. Nang subukan ni Sergey na tawagan si Mang Tomas, isang walang emosyong anunsyo ang sumagot. "Paumanhin, ang tawag mula sa inyong numero ng telepono ay tinanggihan." Nagtungo si Sergey sa embahada ng Pilipinas sa Moscow. Nagulat siya sa dami ng mga Russian oligarch at opisyal na nakapila, nagmamakaawa sa harap ng embahada na tila itinatapon ang kanilang dignidad. Sa loob, nakilala niya si Consul Reyes, isang Philippine attaché. Sa isang lihim na control room na puno ng mga screen na nagpapakita ng mapa ng Russia, na puno ng pulang tuldok, bawat tuldok ay isang pasilidad ng Russia na gumuho dahil sa pagkawala ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni Consul Reyes na hindi nila nilock ang sistema, kundi ito ay ang hollow mode na dinisenyo upang protektahan ang mga makina mula sa mga substandard na piyesa. Ipinakita niya ang mga kondisyon ng Pilipinas, ibalik ang lahat ng inagaw na asset, itigil ang digmaan sa Ukraine at tapusin ang alyansa sa Hilagang Korea. "Naghihintay lang kami, naghihintay sa araw na ito, kung kailan ninyo babayaran ang halaga ng $10 na iyon." Sa pagbabalik sa pabrika, sinubukan ng mga Chinese engineer na i-hack ang sistema na nagdulot ng mas matinding pagkasira. Nagsimulang durugin ng mga robotic arm ang isa't isa at nagpakita ang screen ng babala. Nakita ang hindi orihinal na control software. Para sa proteksyon ng hardware, permanenteng tatanggalin ang zero-point adjustment. Napagtanto ni Sergey na ang time bomb na inilagay ng Pilipinas ay mas malupit kaysa sa kanyang inakala. Nangyari ang pinakamasamang mangyari nang basahin ni Sergey ang isang top secret na dokumento mula sa SVR, ang proyektong Sampaguita Zombie. Isang planong Filipino na ilagay ang Russia sa isang economic black hole. Ibinigay ni Gorekov ang huling utos. Agawin ang MV Lapu-Lapu, isang Philippine merchant ship sa dagat ng Pilipinas, at gamitin ang kapitan nito bilang hostage para pilitin ang Pilipinas na ibalik ang lahat. Ngunit ang MV Lapu-Lapu ay isang Trojan horse na puno ng electronic warfare equipment. Ginulo nito ang lahat ng komunikasyon at radar ng hukbong dagat ng Russia. Sa tulay ng barko, nakaharap ni Sergey si Kapitan De La Cruz na may matatag na kalooban at mapagmahal na pagpapahayag. Ang mga Pilipino, kapag nasaktan sila, ay hindi kailanman hahayaan ang bagay na iyon ng libre.
Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisingil ang lahat hanggang sa buto. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, pinili ni Sergey ang katotohanan. Ipinrotektahan ng Pilipinas ang kanyang pamilya na ginamit ni Gorekov bilang hostage. Gamit ang walkie-talkie, ini-broadcast ni Sergey ng live sa UN Security Council at sa mga embahada sa Moscow ang lahat ng utos ni Gorekov, kabilang ang pag-utos na patayin ang mga sibilyan at sirain ang barko. Ang mukha ni Gorekov ay nagbago mula pula patungong kulay abo at siya ay inaresto sa salang pagtataksil sa estado. Kasabay ng pag-aresto kay Gorekov, pinindot ni Kapitan de la Cruz ang final shutdown linkage sa barko. Sa labas ng bintana, namatay ang lahat ng ilaw sa Moscow na parang domino hanggang sa Kremlin Palace. Ang puso ng Russia ay dahan-dahang tumitigil. Sa huli, walang pagpipilian si Pangulong Putin kundi lumuhod. Pinirmahan niya ang isang dokumento na parang paghingi ng tawad na nagpapatunay sa kanyang pag-amin sa kasakiman ng Russia. Eksaktong 1 minuto matapos ipadala ang pirma, bumalik ang ilaw sa Moscow na nagsisimula sa Red Square. Ang imperyo ng Russia ay muling huminga. Ngayon, bumalik si Sergey sa St. Petersburg No. 2 Factory. Ang mga technician ng Hilagang Korea ay pinapaalis na sinisigawan ng mga empleyado ng Russia. Sa labas ng gate, dumating ang mga bus na may watawat ng Pilipinas at logo ng Sampaguita Motors. Bumaba si Mang Tomas, ang Filipino manager. Yumuko si Sergey ng malalim, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa respeto. Muling umandar ang mga robotic arm ng pabrika, gumagawa ng isang magandang symphony. Ang lumang bandila ng Volga Motors ay ibinaba at muling itinaas ang watawat ng Sampaguita Motors at ang watawat ng Pilipinas, kasama ang watawat ng Russia. Nakuha ng Russia ang isang mapait na aral. Ang Pilipinas ay tahimik at magalang, ngunit mayroon itong mainit na apoy at malamig na ngipin na hindi dapat galawin. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa armas o kasakiman, kundi sa tiwala at sa pagpapahalaga sa tao. Ang paghihiganti ng Pilipinas, na isinagawa ng walang isang putok ng baril, ay nagpakita sa mundo kung ano ang tunay na kahulugan ng isang bansa.